Alright, what's up mga kawasak? Today ay, what is today? Today ay Wednesday guys. Right. So ngayon pa lang tayo lalabas, alas 10 ng umaga. So mag-online na tayo. So ngayon, tatry ko hanggang gabi kahit alas 7, alas 6 lang. Para wala lang, try ko lang no. Online. Sayang kahapon, isa na lang pala, may ano na tayo, 200 pesos no, na incentives, isang biyahe na lang. Wala eh, umuwi na tayo eh. So hayaan mo na yun, diba? So mababa pa din ang ating completion rate para sa month na to, 81.2% guys. So yan guys, ang lakas na sa Manila. Grabe, kung nagbablog kayo, kung nanonood kayo sa vlog ko guys, is sa mga nag-grab dyan, ay sa Manila kayo pumunta guys. Ang lakas ngayon sa Manila, lalo medyo nag-uulan-ulan na. Ngayon medyo mainit, pero kahapon guys is pagka uwi ko, maybe 5 before 6, magsi 6 na yon, nung nakauwi ako dito, talagang bumuhos yung ulan no. So sayang, kung nasa labas pa tayo no, kung nabuti tayo sa labas ng ulan, hindi muna ako uuwi eh. Ibibiyahe ko pa yung kasi kalakasan yan pag umuulan. So wala, nakauwi na ako nun nung umulan. Sakto nga pag garahe ko, mga 1 minutes, 2 minutes umulan. So wala na, hindi na ako lumabas. So mga kawasak, kamusta ang buhay-buhay? So ito na naman tayo, makikipaglaban sa kalsada, makikipaglaban sa buhay, gagawa ng paraan para mabuhay, idiskarte para mabuhay. Hindi ko lang alam kung tayo ay yayaman, pero sisikapin natin kahit hindi ganong kayaman. So yan, malapit na ako umuwi ng Quezon, and I'm so excited no. Sa Sunday ng madaling araw tayo uwi guys. So ano ba ngayon, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, may 3 days na lang tayo para bumiyahe. Tapos diretso tayo ng Quezon Province. Ang init ngayon ha. Pero kanina umaambon guys sa umaga no. Sana umambon ulit mamayang pahapon no. So feeling ko magdadrive ako ngayon hanggang at least alas 7 ng gabi, or alas 6 to 7, mga something like that, ganun no. Kasi kahapon ang hirap din naman kung katulad ng umulan ng paggabi na. So ang hirap mag-drive ng naulan tapos gabi, tapos kung saan ka pasikot-sikot no. Di bale kung lahat sa highway lang yung yung drop off, pero kalimitan kasi is uwian na ng kanya-kanyang bahay-bahay yon, kaya puro mga eskinita na yung pinapasukan. Ang worst nun ay ang magmaniobra guys sa mga masisigip na lugar. Like kapag umuulan, tinted naman tong ating bintana, ang hirap silipin. Although meron tayong dashcam sa likod, may reverse camera tayo, pero iba pa din kapag yung kita mo sa side mirror no. Iba pa din yung pagkakampante mo na umatras, di ba? Tricycle na to, sakay pa, ayaw naman tumabi. Yan no, may pagdaldalan pa oh. O di ba? Nabusinahan siya tuloy. Pwede naman pala tumabi Pwede naman pala tumabi para makipag-usap doon sa magiging pasahero niya kung ano ba yun. Ito pa sa gitna. O yan. Pero galit na sa amin yung mga magta-tricycle guys. Kasi nga naman, paano hindi magagalit naaagawan na namin sila ng pasahero no, imbis na sila na magkaroon sila ng pasahero, is nag-grab na lang yung ibang pasahero natin no. Yung ibang madalas sa mga tao is mas pinipili na lang nilang mag-grab kaysa mag-tricycle. Kasi number 1 dyan guys, at unang-una, bakit ka nga naman magta-tricycle? Kasi ang tricycle, kunyari dito pupunta kang SM, magkano lang naman, nasa 150 pesos. Kung magta-tricycle ka, katanghalian tapat, lalabas ka papuntang terminal, tapos pagkasakay mo ng tricycle, hindi naman niya makakadiretso ng SM, pupunta lang doon sa labasan. To sa labasan, mag-aantay ka pa ng jeep papunta ng SM. So hindi naman talagang sa SM ang drop off niyan, doon lang sa may gilid, sa may along Arnaldo's Highway, Aguinaldo Highway, doon lang pagliko sa stoplight. So maglalakad ka pa yung pagkahaba-haba. Kung paano kung 4 naman kayo, tapos pupunta kayo ng SM, is much better na mag-grab na lang, diba? Magkano lang naman kung 4 kayo, divide mo sa 150 yan no. 150 pala, divide mo sa 4 yan, diba? Magkano na yun? Kaya nagagalit sa amin yung mga ibang tricycle driver kasi nawawalan na daw sila ng pasahero, nababawasan, ganun. Hindi naman namin masisisi yan kasi napaka-convenient ng Grab no, kanya-kanyang diskarte lang yan. Dapat kasi sa mga magta-tricycle ay may mga GC din or walkie-talkie na
ano, kunyari dito sa City Homes, may page yan or group chat. Tapos doon lang magbe-message yung mga customer, yung mga pasahero kung sasakay ba sila para puntahan door to door. Ano, kumbaga katulad doon sa Tansaki na ate, may yung mga e-bike doon, lahat sila may walkie-talkie. Tapos may page sila, may GC. Tapos may nagbabantay sa GC guys. Kapag may nakita nila may sasakay sa ganong street, ganong pace, ganong block and lot, so iraradyo sinong malapit dito, may pasahero, ganon. So yung mga tricycle wala, naka terminal by terminal lang sila or along the way dito. Kaya yun, mas convenient nga naman mag-grab. Kahit ako mag-grab na lang ako, kung 4 naman kami, 3 kami, pupunta kami ng SM, halos ganun din yung papasahe namin. Kasi pag nag-commute kami, per head yung bayad di ba pag nag-grab ka, isang bayaran na yan kung 3 kayo, tig 50 kayo, nandun na kayo sa SM, wala ang problema. So guys, after ng 1 oras, nagka-booking din tayo. So papunta to na District Imus, no, terminal. Nantok na nga ako kanina sabi kakain ka. Sabi ko kakain na, kung kakain na muna ako ba or mamaya na. So buti hindi ako kumain kasi nagkaroon tayo ng booking 11 na 11:27. Isang oras pala mahigit, no? Nagpe-Facebook lang ako dun. Tapos tumunog na ang ating mahiwagang application sa balat ng lupa. First booking guys, 189 pesos. Papunta to na the District Imus from dito sa Langkaan, may Dasmariñas. So pwede na. So ganda ng panahon, no? Makulimlim, sigurado ako papatak ulit to. Kaya nyo, ganyan lang yung panahon guys, oh. Kita nyo, napakaulap, no? So sana magtuloy-tuloy ulit yan. Katulad kahapon, no, napakaginhawa, no. Minsan lang tayo mag level 3 ng ating fan kahapon kasi nga pabugso-bugso yung ulan. Nauulan, araw, ulan na araw. Habang naulan, naka level 1 lang to malamig na kapag ganun. Basta bumubuhos yung ulan, no, yung malakas na ulan. Naka level 1 na, malamig na. So guys, kakapasok lang natin dito sa The District Imus. May booking. Nandito na, palabas na nga ulit ako guys may ticket na tayong pipirmahan na maya doon. Tapos ikot ulit tayo, isa pa ulit ganto kasi may pipick upin tayo dito. So ikot na naman tayo, isa pang ganto yung kukunin natin, no. Ay, sarado pala yung isang booth. Sarang palang booth yung gumagana. Ang tagal pa nito. Then makawasak, message ko to kung pwede ba siyang lumipat sa metro para di na tayo umikot. Ay hindi, parang Chinese to Chan ang apelyido Ikot na lang ulit tayo. So sarado yung isang toll booth guys, yung anuhan ng ticket. Kaya traffic ngayon. Yan diba? Dalawa kasi yan, isa doon sa kanan, tapos kaliwa. So sarado yung isa. Kaya isa lang yung gumagana ngayon. So yung mga papuntang way, sanang papuntang Imus, pakanan, is nakakausad na sana kung bukas yun. So guys, pagkatid natin ay kakain muna tayo. Sana wala pang dumating na pasahero habang kumakain tayo. Kasi di ba, parang twice na tayo may dumating na pasahero tapos di pa tayo tapos kumain. So itlog nga pala ulam natin ngayon na may kamatis kasi wala akong maisip na masarap iluto. Kaya tamad ako magluto kanina. So ito na lang. Minsan lang naman tayo mag-itlog Nakakadalawa pa lang tayo guys. Tapos higup ng kape. Hindi sinira guys. Kung makikita nyo madilim guys. Ay. Sorry. Tangina, may gamit nga pala sa loob guys. Sa likod, naambo na tapos nagantay pa doon si ma'am. Ito nyo, naambo na siya. So sa gasoline na tayo makakaihi, no? 300, binigyan tayo 350 guys. Thank you po. Ano natin, rate natin, no? So mga kawasakan, dito tayo sa may paliparan. Nalimutan ko nga naman yung gamit nila, no? Nakakahiya. Pero okay lang yan, ganyan talaga ang buhay. Naedad na. So grabe, dilim guys. So lakas talaga ng ulan na to. Pansin ko lang ha. So yan, reverse lang tayo. Kaya pwedeng pwede naman siguro sa Ay ito okay. Obra tayo dito. Nakakailang pagka sobrang haba ang ating pinag-atrasan. Hindi ko kabisado yung lugar Yan, naulan na nga. Guys, nag-umpisa na. Ay, kita nyo di ba? Ayos to, malamig-lamig.
Level 1 ang ating aircon. Pero sa banda dun guys, oh, sa may papuntang Gentry, medyo mainit oh. Ito nyo, pakinig nyo ba? Ano, parang ano na, parang bagyo na. So, patay, iihi pa man din ako. Paano tayo makakaihi niyan? So mga kamasa, kakababa lang natin pasahero. So sorry kay ma'am kasi hindi ko agad nabuksan yung likod. May gamit nga pala sila sa likod na inilagay, no? Tapos kaya pala nasa likod siya, nag-aantay na buksan ko. Hindi ko na nabuksan, so pasensya na po, no? So tao lang din, nakakalimot. So yan, ganda ng panahon, umuulan na guys, ang lagi nating hiling, no? So wag naman ganun kalakas kasi most of the part dito sa Cavite ay binabaha, ano? So hindi naman tayo makakatagos ng ganun, tsaka delikado na yon. So, yung ganito lang, yung paambon-ambon, tapos mamaya init na ulit, yung ganun. Kumbaga papa-cool down mo lang yung lamang lupa, papa-cool down mo lang yung ano, yung kalupaan. Kaya diretso tayo ng SM guys, kasi malapit lang naman to sa SM. Tapos SM Dasma, siya doon na muna tayo. So tigil pati tayo sa Petron, iihi pati ako. So guys, kung mapapakaling nyo, diba, napakalakas ng ulan. Tingnan nyo, nandito na tayo sa SM Dasma. Lakas o, nakindat pa oh. Isa ang pinakamasarap pag magmerienda. So guys, may tinapay tayo dito. At the same time may kape tayo. Mainit yung kape natin, no? So mag food trip na lang tayo habang umuulan, no? Suwabe, ang sarap. Diba ganito yung mga masasarap na trip pag nasa bahay ka, nasa apartment ka, wala kang ginagawa, tapos umuulan, sobrang lamig. So sarap guys. Tamang food trip lang habang wala tayong booking at habang sobrang lakas ng ulan. For sure itong lakas ng ulan na to, yung ibang part dito sa Cavite na madaling bahain, for sure baha na. Sa tingin ko lang ha. Grabe guys, yung passenger ko na yan o, 92 pesos. Sa Robinson ko pipick upin. 15 minutos na ako dito sa traffic. Tinawagan na nga ako eh. Sir, okay lang ba? Hintayin nyo po saglit. Kasi kung hindi po, eh pa-cancel na lang po. Kasi sobrang sikip po. Makikita nyo naman guys oh. Tagal ko dito oh. Walang nga. Hanggang ngayon, di pa din numuusad. Pa-konti-konti lang. Ano, kung ano yung stoplight din eh. Tapos pag nag-go naman dito, mabilis na pupuno yung sa unahan doon. Kaya hindi din nakakagalaw yung mga nasa likod. Kaya yun ang masama. Kaya tumatagal. So 92 pesos o parang tumakbo na ako ng papuntang Gentry sa ipit ko dito sa traffic eh. By the way, okay lang yan. Kasama yan sa ating hanap buhay. Kasi hindi naman natin malalaman at di natin masisigurado kung saan banda yung traffic at kung kailan magkaka-traffic sa ganitong lugar, di ba? My God, ang hirap kumita ng pira. Kaya sa mga nag-i-scatter dyan, mag-isip-isip ha. Sa mga nag-online gambling dyan, ang hirap kitain ng pera. Huwag nyo lang ipangsugal. Di bali, kung laging panalo, eh mas madalas ang talo sa scatter guys, sinasabi ko sa inyo. Sa online gambling. So gambling moderately, kung hindi mapipigilan. Diba? Sabi nga ng tita ko eh. Sabi ko sa tita ko, tita, buti hindi ka nag-i-scatter no? Ay, inako, kahirap maglako. Kasi naglalako sila ng rolling store guys. Malakas yun. Malakas yung rolling store nila. Ang hirap daw maglako. Tapos ipang i-scatter lang daw niya. Hindi na daw. Wala daw sa utak na yun. Bago nga naman kitain yung pera. Tapos ipang susugal mo lang. Wala namang nananalo talaga sa sugal. Walang yung mayaman sa sugal guys. Tandaan nyo yan. Swertehan yan. Pag nanalo ka edi buenas. Pero kalimitan dyan, hindi ka nananalo. Hindi ka mananalo. Bangka lang ang mananalo dyan guys. Lalo yan, online yan, naka-program na yan guys eh. Naka-program na yan sa system nila. Computer ang kalaban mo, hindi mismong tao. Depende kung magaling ka talaga magsugal, mga bara-baraha, no? Kahit sa baraha guys, ano din yan, paanohan din yan eh. Pa-swertihan din sa bigay ng baraha eh. Pero dyan sa online gambling, computer kalaban nyo dyan guys. Hindi kayo mananalo dyan. So guys, alas 6 na ng gabi. 6:01 ng gabi guys. So yun,
So hanggang dito lang siguro guys. Pero kung makakuha pa ako ng pasahero pa uwi, itatakbo ko pero di ko na isasama dito. Kasi nandito ako sa FCIE, malapit lang naman yun sa amin, siguro 3 kilometers away lang. So hindi pa ako mag-off ng app, pero kung may dadating ay tatanggapin ko, kung wala ay diretso na tayo sa bahay. So mag-11 na tayo nakakuha ng pasahero guys, no? Umaga 11:30. So 6.5 hours tayo bumiyahe at kumita tayo ng 1,508 plus tip. Hindi ko alam kung magkano yung naging tip natin guys, kasi may mga cash tayong payment. And then dun sila nagbigay ng tip. Katulad kanina, 188 lang yung pamasahe niya. So binigyan niya ako ng 250 kasi sinabi ko na, kasi ganito nangyari, yung nanay niya nag-book, so senior citizen, siya yung sumakay, siya yung nasa SM, tapos nanay niya nasa kanila. So sabi ko, inanapa ko siya ng ID kasi babae nga yung tapos senior citizen pa, tapos lalaki yung sumakay, bata pa. Sabi niya nasa bahay daw nila yung ID kasi nanay daw niya yung nag-book. So sinabi ko na, sir, bawal po yun, yung kasi iba yung magki-claim ng discount, so hindi naman po kayo yung senior citizen, so bawal pong gamitin ng ID ng iba. Pero okay lang yan, sir, atid ko po kayo, sabi kong ganyan nyo. So yan, pagbaba niya 188 lang yung fare, binigyan niya ako ng 250. 188 lahat yun ha. So binigyan niya ako ng 250. Pwede ba magkano din yun? 62 pesos din yung ating tip doon. Pwede ba? Pwede na. So na mga kawasak, bukas ulit. So biyahe tayo bukas. Tomorrow is, bukas? Thursday. And coding, bawal tayo mag Manila kasi may mga pag-trip ko kasi guys, kapag MOA lang, PTEX, itinatakbo ko. So bawal tayo mag Manila. So hanggang dito lang. Ride safe always and peace out. Bye bye.